Maylin, nagplanong takasan ang pagpapakasal nila ni Renante na anak ni Don Mauro. Inyong matutunghayan sa pangalawang yugto sa ikaapat na kabanata na pinamagatang kung pwede lang ibalik ang nakaraan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Ate, nakikita ko sa mga mata mo na may binabala ka. Alam ko dahil nararamdaman ko. Hindi matutuloy ang kasalan, Vanessa. Wika nito na para bang magiging matagumpay ang plano na naisip niya. Ha? Sigurado ka? Bagay na parang ikinagulat ito nang marinig ang sinabi ng ate. Paano? Meron akong naisip na paraan at kasama ka doon, Vanessa. Sige ate, paano ba ang gagawin natin? Kinabukasan ng hapon, inumpisahan na ni Vanessa na iligpit ang ilang mga damit na dadalhin nila sa gagawin nilang pagtakas mamayang gabi at sisiguruhin nila na hindi sila mabubuko ng mga ito. Magpakalayo-layo sila doon sa lugar na hindi sila masusundan o doon sa lugar na walang nakakaalam kung saan sila. Samantala, si Maylin naman ay pansamantalang umalis upang lihim na kausapin si Mang Lito. Si Mang Lito ay ang may-ari ng isang taxi na dati nang naghahatid sa kanya gabi-gabi sa tuwing galing siya sa trabaho. Ito ang gagamitin nila sa binabalak na pagtakas. Ang kasunduan ay hihintayin sila nito sa kanto ng mga bandang alas 10 ng gabi at huwag na huwag itong aalis hanggat hindi sila dumarating. At kapag nandun na sila ay saka na nito pasisibatin. Ngunit hindi sila basta-basta makakapuslit sa kanila dahil hihintayin pa nilang makakuha sila ng isang magandang tiempo. At aalis sila nang hindi mapapansin ng kanyang mga magulang. Bahala na sila kung ano man ang mangyari basta't hindi siya sisipot sa kasal. Matapos nang lipitin ni Vanessa ang ilang gamit na maaari nilang dalhin, natapos na rin niya ang kay Maylin. Hindi naman may kalakihan ang bag na kanilang bitbit, ngunit tama lamang ito sa kanila. Mayroon silang tig-isa nito. Sakto ang pagdating ni Maylin nang itatabi na sana niya ito. Pero sa sobrang pagkataranta, Vanessa ay kulang na lamang itapon niya ang mga ito sa bintana na ang inakala niyang kumatok sa pintuan ng kanilang kwarto ay ang kanilang nanay. Hindi pa sana niya ito bubuksan kung hindi lang nagsalita si Maylin na papasukin siya nito. Oh, ano na ate? Wika nito na para bang biglang namutla dahil kung halimbawang nahuli siya ng kanyang nanay ay hindi na niya alam ang isasagot dito. Okay na Vanessa, wala na tayong problema. Pahayag ng kanyang ate na medyo kinakabahan na rin na baka mahalata sila ng mga ito. Naroon lamang sa sala ang kanilang nanay at tatay. Halata sa mga ito na pinag-uusapan nila ang kasal na gaganapin bukas. Ate, talaga bang sigurado ka na sa binabalak mo? Si Vanessa na medyo may pag-alinlangan pa rin at halata sa kanya ang isang malaking pangangamba ng maaring maging resulta nito. Oo naman Vanessa, matigas na wika nito. Kaya lang ano ate? Hindi ko pa alam kung saan tayo pupunta nito. Natuon ang pansin nito sa dalawang bag na nakatabi sa ilalim ng kanilang tukador. Paano yan ate? Saan tayo pupunta? Bahala na kung saan, basta't kailangang lumayo tayo dito. Si Maylin saglit niyang itinago ang dalawang bag sa ilalim ng kanilang kama upang huwag itong makita ng kanyang nanay kung halimbawang pumapasok ito sa kanilang kwarto. Pero huwag kang mag-alala, mayroon tayong sapat na pera na gagamitin natin sa pagtakas. Pero ate, may ilang araw naman kaya tayong mawawala. Hindi ko rin siguro kayang tiisin na mawalay ng matagal kina nanay at tatay. Kawawa naman sila, wika ni Vanessa. Ngunit nananatiling walang naging sagot sa kanya ang ate.
At ano naman nga kaya ang maaari niyang maging sagot? Gayong siya ang nakalagay sa isang alanganin na sitwasyon, maaari rin niyang pagsisisihan habang buhay. Biglang naputol ang usapin nilang iyon nang marinig nilang tinawag sila ng kanilang nanay. Importante ang sasabihin nito sa kanilang dalawa at lalong-lalo na kay Maylin. Ito marahil ay ang tungkol sa kasal. Sinabi nito na hindi ingrande ang kasalan at ito'y simple lamang at dadaluhin ng ilang mga importanteng tao at ito'y gaganapin ng alas 8 ng umaga bukas sa may simbahan ng St. John Catholic Church at gaganapin din ang malaking handaan sa bahay nila doon, Mauro. Matapos ang simpleng kasal ay doon na kaagad ang diretso nilang lahat habang naghihintay naman doon sa kanila ang halos buong baryong bisita at napag-alaman nilang kumalat na ang balitang ito sa buong baryo ang tungkol sa kasal nila Maylin at Renante. Pakiwari ni Maylin ay parang inaantok siya na pahayag ng kaniyang nanay, ngunit para kay Vanessa ay halos buong maghapon itong hindi mapakali. Siya nga pala Maylin, sinabihan ako ng doon na sumama ka sa akin mamaya pagpunta ko doon sa kanila, sabi ng nanay nito. Halos magkasabay na nabanggit ito ni Maylin at ni Vanessa na tila nagtataka kung bakit kailangan pa siyang isama. Bakit naman po? Magkasabay na naman sila, bagay na ipinagtataka ng kanilang nanay at tatay. Bakit parang nagulat kayo? Akala ko ba napagkasunduan na natin ang mga bagay na iyan? Nagtatakang tanong ng ina nito sa dalawa. Doon ka na matutulog mamaya, Maylin, at makapaghahanda ka para bukas. At kung gusto mo, ay isama mo si Vanessa para hindi ka doon mailang sa kanila, dagdag pa nito. Nagkatinginan ang dalawa, halata kay Maylin ang biglang pamumutla sa loobin ng mga ito. Tila mabubulyaso pa yata ang pagtakas na kanilang gagawin. Paano na kung halimbawang matuloy ang kasal? Paano na si Maylin? Inay, baka naman ho pwedeng mga bandang alas 10 na lamang po kami pumunta doon ni Vanessa, sabi ni Maylin na may pagkautal na pananalita. Oo nga naman po, inay, biglang singit ni Vanessa. Sige, bakit hindi? Pero mauna na lamang ako sa inyo doon. Dahil maraming bagay na dapat asikasuhin doon para sa paghahanda bukas. Matapos makapagpaliwanag ang nanay ay tila sabay na nakahinga ng malalim ang dalawa. Lihim na mapangiti si Maylin sa isip-isip nito, mas napaganda pa yata ang pagtakas na kanilang gagawin. Eksakto alas 10 ay naroroon na sila sa kanto. Hinihintay nila ang pagdating ng kanilang sundo. Ito ay walang iba kundi ang taxi driver na si Mang Lito. Ngunit may 10 minuto na ang nakakalipas ay wala pa ito. Vanessa, bakit ba wala pa siya? Nang mga sandaling iyon ay halos malakas na kumakabog ang dibdib ni Maylin. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya kinakabahan ng ganito. Baka naman ate, may pinuntahan pang iba yun, sabi ni Vanessa na halos panay rin ang tingin sa kanyang relo. Diyos ko po, sana naman po ay dumating na siya. Paulit-ulit na banggit ito na sa tuwing may dumaraan na sasakyan ay umaasa ito na marahil ang hinihintay nilang sasakyan. Ngunit kapag nilagpasan naman sila nito, ay kulang na lang na humalik ang mga tuhod nila sa lupa. Sa panghihinayang na hindi ito ang kanilang hinihintay. Ate, may mga dumarating, sabi ni Vanessa na nakatuon ang pansin sa kabilang kanto. Tanaw nito ang may halos 5 mga kalalakihan na papalapit sa kanila. Napatingin rin dito si Maylin. Mas kinakabahan siya na tila namumukhaan niya ang isa sa mga iyon.
papunta ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Si Rinante, hindi ako maaring magkakamali. Naku, patay tayo ate. Papalapit na ng gusto ang mga ito sa kanila. Mariin na napakagat-labi si Maylin. Ano nga maaari nilang gawin kapag nalaman nito ang pagtakas na gagawin nila? Gayong may mga dala pa silang bag. Magandang gabi sa iyo, Maylin, sabi ni Rinante na tila may tono sa pananalita. Nakatuon ang patingin nito sa dala-dala nilang bag. Ano naman ang ikinaganda ng gabi? Pasulyap na sabat ni Vanessa. Pansin itong tila hindi makapagsalita ang kanyang ate. Siya nga pala, ipinasusundo ka nga pala sa akin ng iyong nanay Maylin. Kuwan, pakisabi na susunod na lamang kami. Pautal na sagot nito, sabay pasimpleng tingin nito sa dulo ng kanto. Malamang ay hinintay pa rin ito ang pagdating ni Mang Lito. Bakit Maylin? May hinintay ka ba? Matalim ang mga tingin nito, tila nagbabadya ng isang karahasan. O baka naman tatakas kayo? Lumapit ang dalawang kasama nito sa harapan ni Vanessa at ang isa naman ay pumunta sa bandang likuran ni Maylin. Hindi na nakapagsalita pa si Maylin. Biglang napansin nito at ni Vanessa ang paparating na sasakyan ni Mang Lito. Ang sasakyan na siyang magdadala sana sa kanila sa malayong lugar. Huminto ito sa kanilang harapan. Hindi na nalaman ni Maylin kung ano ang kanyang gagawin. Vanessa, halika na dali! Lumapit si Maylin sa may pintuan ng taksi pero hinawakan siya sa kamay ni Rinante. Saan kayo pupunta? Galit ang tinig nito. Sa malayo, doon sa lugar na hindi ko na makikita yung pagmumukha mo. Sambit ni Maylin habang nagpupumiglas sa pagkakahawak sa kanya ni Rinante. Hindi ka aalis Maylin. Tandaan mo, ikakasal na tayo bukas. Hindi na nito na ipagpatuloy pa ang kanyang sasabihin nang biglang sumalpok sa kanyang mukha ang bag na hawak ni Vanessa. Malakas niya itong hinampas at napabitiw siya sa pagkakahawak sa braso ni Maylin. Sa lakas ng pagkakahampas nito ay kulang na lamang ay magkadikit ang ulo nito sa isa pa nitong kasama na nasa likuran. Mabilis namang nakapasok sa loob ng taksi si Maylin. Ngunit si Vanessa, umalis ka na ate, pabayaan mo na lang ako. Sigaw nito habang nakahawak sa magkabilaan niyang braso ang dalawang lalaki na tila sabog sa droga. Vanessa! Vanessa! Hindi na niya nagawa pang hilain si Vanessa para isama ito dahil pinaharurot na kaagad ni Mang Lito ang kanyang sasakyan. Naunawaan nito ang gusto nitong mangyari. Maylin! Maylin! Bumalik ka dito! Malakas na sigaw nito, pero paano pa nga ba siya nito maririnig? Gayong halos hindi na nila ito matanaw dahil malayo na ito. Maylin, bumalik ka! Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating. Dinala ko pa kasi sa ospital ang anak kong si Edith. Nagkaroon kasi siya ng mataas na lagnat. Wika ni Mang Lito habang mabilis nitong pinatatakbo ang kanyang sasakyan. Napansin nito ang pag-iyak ni Maylin, pero ano pa nga ang kanyang magagawa dahil baka kung ano pa ang mangyari kung babalik sila doon. Vanessa! Yun na lamang ang madalas niyang banggitin at naisip nitong paano na si Vanessa. Gayong naiwan itong mag-isa. Naisip nito na baka kung anong gawin sa kanya nung Rinante na yon. At dahil sa malalim na rin ang gabi, ay halos nag-iisang babae lamang siya doon at alam niyang hindi siya gagawan ng maganda ni Rinante. Saan mo ba kita gustong dalhin, Maylin? Sabi ni Mang Lito. Ngunit nananatiling tahimik pa rin si Maylin. Patuloy pa rin siya sa pagtangis. Hindi man siya sumagot at naintindihan siya nito. Marahil ay gulong-gulo ang kanyang pag-iisip. 10 oras na ng gabi nang pagbuksan siya ng pintuan. Marahil kung naging ibang tao siya ay baka sinigawan siya nito.
Ngunit para sa isang taong katulad ni Maylin ay hindi. Sheila, pasensya ka na sana kung dito muna ako pansamantala. Huwag kang mag-alala, magbabayad naman ako eh. Ang matalik nitong kaibigan at kasamahan sa trabaho ang kanyang unang nilapitan. Okay ka lang? Ano ka namin dito, border? Wika ni Sheila. Pero naikwento na sa kanya ni Maylin ang mga nangyari. Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ka ay sagot ka namin ni nanay. Natutuwa si Sheila sa biglang pagsugod sa kanila ni Maylin at ang pinaka-importante ay siya ang unang pinuntahan. Siya nga naman Maylin, parang anak na rin ang turing ko sa iyo, kaya wala kang dapat na ikahiya. Yan ang ina ni Sheila. Bagamat may katandaan na at hiwalay sa asawa, ay ubod ito ng bait at nag-iisang anak ka lamang niya si Sheila. Marami pong salamat sa inyo, Nanay Luping. Nakangiting wika ni Maylin. O sige, mauna na akong matulog sa inyo at maaga pa akong magising para bukas. Paalam nito sa dalawa. Sige po, inay, ako na hong bahala sa kanya. Si Sheila sabay kindat kay Maylin. May halos mag-alas 3 na rin ng madaling araw silang natulog. Saka kwentuhan, mag-alas 4 na ay hindi pa rin siya nakatulog. Mga bagay na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga nangyari at ang paano na nga kaya si Vanessa sa tuwing sumasagi sa kanyang isipan ang pangalan ng kapatid ay nakakaramdam siya ng kakaibang pagkakaba. Panginoon ko, huwag niyo po sanang ipahintulot na may masamang nangyari kay Vanessa. May halos ilang beses na rin niyang nabanggit ito. Pero sa mga oras na ito ay ano na nga kaya ang kalagayan ni Vanessa? Nakauwi na kaya siya sa bahay? Siguro nag-alala na rin ito sa kanya. O baka naman hindi rin siya makatulog dahil sa napagalitan siya ng gusto ng nanay at ng tatay. Pero bago pa man nakatulog si Sheila ay nakiusap ito sa kanya na bukas din ay magpunta siya sa bahay para alamin kung ano na ang nangyari doon. Huwag siyang magpapahalata na nandoon siya sa kanila at kahit na ano pang pagpupumilit ang mga gawin nila ay huwag siyang magsasalita ng kahit ano tungkol sa kanya. Kunwari wala siyang nalalaman basta't ang alamin lamang nito'y kung ano na ang kalagayan ng kanyang kapatid at kung nakakausap man niya ito ay sabihin ditong nasa mabuti siyang kalagayan at dapat ay lihim lamang at umalis na kaagad siya. Alas 7:30 na ng umaga, pagagising niya ay wala na doon si Sheila. Marahil ay maaga itong umalis at wala rin doon ang nanay nito. Marahil ay maaga pa ito sa palengke. Araw nga pala ng linggo ngayon. Malamang ay nagsimba muna ang nanay nito bago pumunta sa palengke. Hihintayin na lamang niya ang pagdating ni Sheila at doon ay malalaman niya ang maaaring hatid nitong balita. Maya-maya ay bigla siyang nakarinig ng tila pagsara ng gate na bakal. Malamang ay si Sheila na ito at hindi nga ito nagkamali. Subalit nang makita niya si Sheila ay nababakas sa mukha nito ang isang malaking trahedya. Bagay na nagpakabog sa kanyang puso. Kung anuman ang bagay na iyon ay dapat niyang malaman. Sheila, kumusta na ang kapatid ko? Tanong ni Maylin. Subalit hindi kaagad nakasagot si Sheila na parabang ayaw nitong magsalita. Nag-almusal ka na? Tanong ni Sheila. May pagkaalangan ang tinig nito na parabang may malaman siyang hindi maganda. Ang sabi ko, Sheila, kumusta na ang kapatid ko? Muling tanong ni Maylin. Huwag ka sanang mabibigla, Maylin. Pero ang totoo, hindi maganda ang lagay ng kapatid mo. Pahayag ni Sheila. Sabihin mo, Sheila, anong nangyari sa kapatid ko? Pakiusap ni Maylin. Bagyang dumaloy ang kanyang luha. Medyo nahuhulaan na niya na may masamang nangyari sa kanyang kapatid.
Kung mayroon man ay siguradong hindi niya mapapatawad ang sarili. Maylin, naghahasa ang kapatid mo. Hindi pa natatapos ni Sheila ang kanyang sasabihin ay humahagulgol na siya sa pag-iyak. 50-50 ang kalagayan ngayon ng kapatid mo. Napaiyak na rin si Sheila. Unang-una ay hindi nila malaman kung paano sasabihin sa kaibigan. Ngayon ay halos isumpa ni Maylin ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang kapatid. Kung sumama na lamang sana siya na magpakasal kay Rinanti ay hindi sana ito nangyari. Vanessa, kapatid ko. Isang mariin na yakap na lamang ang ibinigay ni Sheila sa kaawa-awang kaibigan. Ito na lamang ang maaari niyang iparamdam na tanda ng pagmamalasakit dito at pakikiramay. Kailangan pumunta ka doon, Maylin. Kailangan makita mo ang iyong kapatid, sabi ni Sheila. Sa pagkakataong ito, ano ang maaaring gawin ni Maylin? Abangan sa susunod na kabanata. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you for watching and God bless.